Sa ibang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaganda sa MC Villanueva Avenue sa Naga City. Isinabay na rin ang inspeksyon sa pilot project na underground cabling sa syudad. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas. Malawak na sidewalk, may waiting shed, pedestrian at bike lane. Ganyan kamoderno at ganda ang disenyo para sa MT Villanueva Redevelopment Project ng lokal na pamahalaan ng Naga City. Ang planong yan malapit na maisakatuparan matapos i-anunsyo kanina ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na nakalatag na ang plano at target na tapusin ngayong taon. Sabi ko nga kay Mayor Gelly, pinakita ko kay PBBM yung plano niya. Tuwan-tuwa si Presidente, sabi niya, dapat sa buong Pilipinas, ganyan na yung mga gagawin natin. So, and we're very happy and proud na we will start doing it in Naga. Sabi ko nga kay Mayor, pati nga yung EDSA, C5, Ortigas, sa Metro Manila, gagawin natin modelo na yung gagawin natin dito sa Naga. Lubos naman ang pasasalamat ni Naga City Mayor Leni Robredo sa pamahalaan sa pag-aproba sa proyektong ito ng LGU Naga. Sa pamamagitan kasi nito, matitiyak ang kaligtasan at komportableng pamumuhay at biyahe ng mga residente at motorista. Nagpapasalamat po tayo na na-approve ng DPWH at ng NEA yung project na pinopose natin. Kasi alam naman po ng mga taga-Naga na this is one of the busiest streets in the city. Saka kakaiba po yung street na to dahil while national highway siya, yung mga pinakamalalaking schools sa Naga nandito. Ikinatuwa rin ng mga taga-Naga na malapit ng simulan ang pagpapaganda sa MT Villanueva Avenue. Para sa estudyanteng si Jiro, komportable na silang makakapaglakad dito dahil kasama rin sa plano na gawin itong pedestrian-friendly. Magpapasalamat na lang po sa lahat ng kasama po sa proyekto na to para po magawan po ng more walkable side ang MT Villanueva or Naga City itself. Plano naman ng National Electrification Administration na maglaan ng pondo para sa underground cabling dito sa MT Villanueva Avenue na pilot project sa Naga City. Paliwanag ng NEA, paraan nila ito para isulong ang climate change resiliency dahil madalas tamaan ng bagyo ang lungsod. Mula rito sa Naga City para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.